Mag-uumpisa ang ating kwento sa isang marangyang lungsod sa Hilaga na may mahuhusay na pamumuhay. Ayon sa balita, may malawakang pagtutol mula sa publiko sa paggamit ng labis na puwersa ng psyker sa mga bank robber sa South 5th Avenue kahapon ng hapon. Dahil sa walang awang karahasang yun ay opisyal na nagpadala ng kahilingan ang Komite sa Karapatang Pantao sa Lampas upang parusahan si Cass Ian Lee. Si Cass Ian Lee, ang bida sa ating kwento, ay ang pinakamahusay na psyker. Sa Lampas, Washington office ay tinanong ni Tuppence Schiller si Cass Ian Lee kung siya ba ay isang kontrabida. Nanginginig naman sa galit si Cass Ian Lee habang nakahawak ng mahigpit sa baso. Sinabi niyang hindi yun patas at hindi siya maihahambing sa mga magnanakaw. Pagalit namang sinabihan si Tuppence Schiller na pagkatapos ng nangyari isipin niya kung ano ang nagawa niya. Dagdag pa nito, nang dahil sa kapabayaang ginawa ni Cass Ian Lee ay umalis si Ralph at maging ang publiko ay tinalikuran din sila. Pagalit naman sumagot si Cass Ian Lee at sinabing ginawa niya lamang yun dahil sa sinaktan ng mga magnanakaw ang mga bihag. Subalit sinabihan siya ni Tuppence Schiller na dapat at mas nag-ingat pa rin siya at dapat alam niyang unahin ang kaligtasan ng mga bihag. Sagot naman ni Cass Ian Lee na tiwala siya sa sarili niya na kaya niyang iligtas ang mga bihag na wala ni isa dito na masasaktan. Sinabihan naman siya ni Tuppence na siya ay isang psyker kaya dapat mag-isip ka at kumilos bilang isang psyker. Sinabi pa ni Tuppence na mag-isip ng makatwiran at kumilos ng kalmado. Dagdag pa nito na hindi porket tama ang iniisip niya ay hindi nangangahulugang tama nga ito dahil ang kanyang ginawa ay walang pinagkaiba sa ginawa ng mga magnanakaw. At dahil doon ay bigla namang napaisip si Cass Ian Lee sa mga sinabi ni Tuppence. Agad siyang sinuspende ni Tuppence at sinabihang umiwas muna sa gulo. Hindi pa man natatapos ang sinasabi ni Tuppence ay bigla nang umalis ni Cass Ian Lee at napasabi na lamang si Cass Ian Lee habang paalis na si Tuppence ay isang iron witch na walang puso. Napaisip din si Cass Ian Lee at hindi makapaniwala kung paano naging matalik na kaibigan ni Jeff si Tuppence. Napagdesisyonan na lang ni Cass Ian Lee na umalis o gumawa ng isang bagay nang biglang tumawag si Jeff sa kanya at nais siya nitong makita at pinapapunta siya sa Rhodes sa Greece. Agad namang pumunta si Cass Ian sa Rhodes at namangha siya sa mga tanawin kung kaya't nais niyang pasalamatan si Jeff sa pag-imbita sa kanya dito. Matagal na panahon na rin nang huling makita niya si Jeff, halos 6 na buwan na ang nakakalipas. Biglang bumalik sa alaala niya yung mga panahong nasa HC orphanage pa sila. Manghang-mangha siya sa ginawang manika ni Jeff dahil gumagalaw ito. Masaya niyang tinanong kung may buhay ang mga ito. Sumagot naman si Jeff na hindi at ito ay isa lamang manika at nagagamit niya lamang ang kanyang kakayahan para mapagalaw ang mga ito. Di ba gumagalaw ang mga ito na parang mga may buhay? Napapalundag naman sa tuwa si Cass Ian Lee habang tinatanong si Jeff kung siya ba ay magiging isang psyker dahil may kakayahan siyang bugbugin ang mga masasama at maaaring mapanood pa siya sa TV. Ngunit sinabi ni Jeff na hindi niya alam dahil sa tingin niya ay hindi pa sapat ang kanyang kakayahan. Sinabi naman ni Cass Ian Lee na mali nang iniisip si Jeff dahil para sa kanya ay sobrang galing na ni Jeff. Sa kasalukuyan, habang umiinom ng kape si Cass Ian, sa isip-isip niya ang mga alaalang yun ay 2 taon na ang nakalipas nang ipadala siya sa isang ampunan sa US. Sa isip-isip niya pa ay wala pa siyang anumang alalahanin noon, namimiss niya ang mga araw na yun. Habang nag-aantay siya kay Jeff ay tinignan niya ang kanyang orasan at nagtataka siya dahil late na ito sa usapan nila at hindi rin ito sumasagot sa mga tawag. Nabahala siya na baka may nangyaring masama na kay Jeff. Maya't maya ay biglang dumating si Jeff at tinawag siya nito. Paglingon niya ay laking gulat niya sa nakita niya dahil maraming galos si Jeff sa katawan at mukha nito. Hindi siya makapaniwala at agad nitong tinanong kung ano ang nangyari at kung ang mga kontrabida ba ang may kagagawan nito. Sinabi naman ni Jeff sa kanya na dapat hindi na niya nito tinawagan at pinapanta. Naguguluhan at hindi maintindihan ni Cass Ian ang ibig sabihin ni Jeff. Ngunit may kwentas na binigay sa kanya si Jeff. Sinabi ni Cass Ian na hindi ito ang importante sa ngayon dahil malubhang nasugatan si Jeff. Sinabi naman ni Jeff na ayos lang siya at itong kwentas ay, subalit hindi pa man natapos ng sinasabi ni Jeff ay bigla itong umubo at samuka ng dugo na mas lalong pinag-alala pa ni Cass Ian.
Sinabihan siya ni Jeff na wala ng panahon para magpaliwanag pa siya at pinapaalis niya na si Cass Ian sa lalong madaling panahon dahil malalagay din ito sa panganib. Hindi maintindihan ni Cass Ian ang sinasabi ni Jeff kaya sinabi niya na kumapit lang si Jeff dahil tatawag siya ng ambulansya. Ngunit nagulat siya nang may biglang dumating na lalaki na may dalang espada at tinanong niya kung sino ito na mas lalo namang pinag-alala ni Jeff, kaya tinulak niya ng malakas papalayo si Cass Ian at nakipaglaban ito sa lalaki. Ngunit sa kasamaang palad ay napaslang si Jeff nito. Natutulala na lang si Cass Ian nang masaksihan ang karumal-dumal na nangyari kay Jeff. Napapatawag na lang ito ng malakas sa pangalan ni Jeff, habang si Jeff naman ay tuluyan ng binawian ng buhay. Paulit-ulit ni Cass Ian na binabanggit ang pangalan ni Jeff at nanginginig na ito sapagkat hindi na sumasagot pa si Jeff. Agaran naman na tumakas ang kalaban na napansin naman ni Cass Ian ito. Nanggagalaiti sa galit si Cass Ian at sa labis na galit nito sa nangyari kay Jeff ay nagagalit na hinabol nito ang taong pumatay kay Jeff at sinasabihan niya itong huminto. Sa kabilang banda sa gilid ng karagatan, ay tuluyan ang nahabol ni Cass Ian ang misteryosong tao na pumatay kay Jeff. Habang humihingal ay minumura niya ito at tinatanong kung ginawa niya ba ito para sa paghihiganti. O kaya naman ay may nagbayad dito para gawin yun kay Jeff. Dagdag niya pa habang nakakuyong ang kamao na kung anuman ang dahilan niya sa pagpalang kay Jeff ay hindi na yun mahalaga. Dahil tutestahin niya ito sa kinatatayuan nito dahil ito na lang ang huling bagay na magagawa niya. Agad namang nagsalita ang misteryosong lalaki at sinabi nito na ayan na naman ang bastos na pananalita ni Cass Ian. Nagulat si Cass Ian sapagkat ang lalaking nagsasalita ay kilala niya at ito ay si Jack, isa ring psyker. Ito ay si Jack Khalid, isang S-rank psyker. Galit na galit si Cass Ian at tinawag itong bastardo at tinanong niya kung bakit nito pinatay si Jeff. Sumagot naman ito na ang ginawa niya lang ay pagliligpit sa mga traidor. Hindi maintindihan ni Cass Ian ang ibig sabihin ni Jack, nang may biglang dumating na babae at sinabing totoo ang sinasabi ni Jack. Sinabi nito na may pinatay si Jeff na isa sa mga kasamahan nila at meron din silang witness at pruweba, kahit ang lampas leaders ay may alam dito. Ang babaeng nagsasalita ay si Lyra, isa ring S-rank psyker. Sinabi ni Jack kay Cass Ian na siya ay pinaghihinalaan rin na Taxil. Nagulat naman si Cass Ian nang marinig ito. Ayon pa kay Jack na nais nitong sabihin ni Cass Ian sa kanya ang huling pinag-usapan nila ni Jeff at kung tungkol saan ito. Natahimik naman saglit si Cass Ian dito, at napapabuntong hininga na lang. Sinabi naman si Cass Ian na mahigit 10 taon na nagtatrabaho bilang isang psyker si Jeff, kailan may hindi siya nakapatay kahit isang tao, kung kaya't hindi siya naniniwalang may pinatay si Jeff na isang psyker. Binalaan naman si Cass Ian ni Lyra na huwag magpadalos-dalos sa gagawin dahil mayroon silang kasama na top-class psychers. Nagbigay naman ng huling babala si Jack kay Cass Ian. Sinabi nitong isa si Cass Ian na psycher kung kaya't kumilos siya bilang isang psycher. Ngumisi naman si Cass Ian dito, at sinabing tama sila isa siyang psycher kaya kikilos akong isang psycher, isang rasyonal at kalmado, hanggang sa sumigaw ito na papatayin kita habang papasugod kay Jack. Hanggang sa naghanda na rin si Jack para umatake, at naglunsad ito ng paalang na atake, na nagawa naman ni Cass Ian na maiwasan ito, sabay lunsad ng malakas na pagsuntok habang ang kamao nito ay nag-aalab sa apoy, na nagawa din ni Jack na maarang ito. Umatras ng bahagya si Jack palayo kay Cass Ian, at naghahanda na ito para umatake. Gumamit ng shadow sword si Jack kung saan ay makikita natin ang maraming mga espada. At agaran na din naghahanda si Lyra at sumali na rin sa labanan ng dalawa sabay ginamit nito ang Cold Blast. Nagagalit at mas lalo pa silang hinamon ni Cass Ian sabay sugod sa mga ito, habang ang dalawa ay sumugod na rin papunta kay Cass Ian, hanggang sa nagsalpukan ang mga atake nito. Mabilis naman naghahanda na ulit si Cass Ian ng pag-atake habang umaapoy ang kamay, hanggang sa mapahinto ito ng direktang tinamaan ng bala sa tagiliran, kaya napapaluhod na lang si Cass Ian habang unti-unting pumapatak ang dugo nito sa sahig. Habang napapaungol sa sakit ay napapaisip na lang si Cass Ian na may iba pa palang mga psyker na nagtatago at isa dito ay isang sniper.
Sinabihan siya ni Lyra na sumuko na at kapag tumanggi siyang makipagtulungan sa kanila ay siya naman ang isusunod nila kay Jeff. Ngunit hindi nagpapatinag si Cassian at napapangiti pa ito habang sinasabihan ng dalawa na pumunta na ang mga ito sa impyerno. Nabahala naman si Jack nang makita ang ginagawa ni Cassian, hanggang sa naglunsad si Cassian ng isang malakas na pag-atake habang sinasabi na lamunin nila ang pag-atake na ito. Ginamit ni Cassian ang isang pangmalakas na pag-atake na kung ang tawagin ay Hellfire kung saan ay makikita natin ang malakas na pagsabog sa harap ng dalawa. Habang tumatakas papunta sa karagatan ay napapamura na lang si Cassian. Agaran na tumalon ito papuntang dagat na may layunin na makatakas, subalit bigla siyang direktang tinamaan sa puso ng pag-atake ng sniper, kaya habang bumubulusok pababa ay napapatanong na lang ito sa sarili kung ano ang nangyari. Kasabay ng paghulog ng mga bato ay nahuhulog din ang katawan ni Cassian, napapamura na lang ito ng malakas sapagkat alam niyang ito na lang ang huling salita na kaya niyang masabi. Habang lumulubog ang katawan ni Cassian sa ilalim ng dagat ay sa isip-isip nito na hindi dapat siya mamatay lang ng ganito, kahit papano naman sana ay nakapaghigantay man lang siya sa mga ito. Bigla naman umilo ang kwintas na nasa bulsa ni Cassian at ang kwintas na ito ay ang bagay na binigay sa kanya ni Jeff, hanggang sa tuluyan ng lumubog ang katawan ni Cassian tanging ang mga bula na lang ang makikita. Sa kabilang banda naman sa palikuran ng mga lalaki, ay napapamura na lang ang isang tao. Nababahala na sinabi ng isa na hindi na humihinga ito, ayon naman sa isa na kung patay na ba ito. Kung ganoon ay malaking problema ito para sa kanila kaya mabilis na silang tumakbo at tumakas. Samantalang makikita natin ng isang batang lalaki na nakalubog ang muka sa inidoro at unti-unting bumubula ang tubig nito. Biglang gumalaw ang bata na ito, at agaran na iniahon ng sarili sa pagkakalagmak sa inidoro para makakuha ng hangin sa katawan. Habang nakaluhod parent sa harap ng inidoro ay makikita natin ang pagod sa batang ito. Bigla naman itong nagulat nang makita niyang umiilaw ang kanyang kwintas kaya napapatanong na lang ito kung anong nangyayari bakit siya narito. Habang naglalakad sa loob ng banyo ng mga lalaki ay napapatanong na lang ito kung nasaan siya ngayon. Ang alam niya ay nahulog siya sa bangin at kung bakit naiiba ang tunog ng kanyang boses. Nagulantang naman ito nang makita ang sarili sa harap ng salamin, at habang hinahawakan ang pagmumuka ay nagtataka na lang siya kung sino ito. Napapamura na lang siya sa isip na kung ito na ba siya. Subalit alam niyang hindi ito pwede mangyari at napaka-imposible naman. Bakit parang mukha siyang bata at kung ano na ang nangyari sa kanyang katawan sapagkat hindi ito ang kanyang hitsura. Sinubukan niya pang maghilamos habang naiinis sa pag-aakalang siya ay nananaginip lamang at hindi ito totoo. Ngunit napatunayan niyang ito nga ay hindi pa naginip kaya napapamura na lang siya habang nakatingin sa bago niyang muka. Napapaisip na lang siya kung ano ang nangyayari hanggang sa biglang sumakit ang ulo niya. Biglang pumasok sa alaala niya ang lahat ng nangyari sa taong tunay na may-ari ng katawan na ito. Nakita niya ang lahat-lahat sa mga alaala at kung bakit siya nandirito sa banyo ng mga lalaki. Napagtanto niyang ang pangalan ng taong may-ari ng katawan na ito ay si Ganggo Guan at isang estudyante at doon niya napagtanto na siya ay nasa Korea. Mas lalo pa siyang naguluhan sa mga nangyayari at sa isip-isip niya na hindi ito kanyang mga alaala at kung sino naman ang mga tao na pumasok sa isip niya. Maya-maya pa ay biglang umilo ang kwintas at may biglang nagsalita at sinabing gising na pala si Cassian. Gulat na gulat si Cassian at nagtataka kung sino ang nagsasalita sapagkat wala namang tao sa paligid niya kaya napapatanong na lang siya kung sino ang nandirito. Nang may biglang lumabas na kulay itim at hugis mata, na labis na kinagulantang ni Cassian nang makita ito, at nagpakilala ang bagay na ito na ang pangalan niya ay Moros, isang makapangyarihang kaluluwa mula pa noong unang panahon. Nabahala at nagtataka na lang si Cassian nang marinig niya ang mga sinabi nito. Habang nauutal-yutal ay tinatanong niya ito kung anong klaseng bagay ito at bakit lumabas ito sa kanyang kwintas na suot. Naiinis naman na sinabi ni Moros na hindi siya si ano-ano lang at ang pangalan niya ay Moros. Dagdag pa ni Moros marahil maraming tanong si Cassian kung kaya't tinanong niya ito kung nais ba ni Cassian itong malaman. Seryoso naman na napatingin na lang si Cassian kay Moros hanggang sa tuluyan na ang dalawa na nag-usap.
Sa kabilang banda habang naglalakad sa labas ng paaralan ay sinabi naman ni Cassian na kung hindi siya nagkakamali ay muli siyang binuhay ni Moros. Painis naman sumagot si Moros na ilang beses niya pa ba kailangan ulitin na sabihin na binuhay nga siya ulit nito. Sinabi niya din na magaling pala mag-Korean si Cassian. Sagot naman ni Cassian na malamang magaling siya mag-Korean dahil dito siya nakatira bago siya ipaampon. Napapamura na lang si Cassian sa isip nito. At hindi pa rin makapaniwala si Cassian na namatay siya at muling nabuhay at sa tingin niya na hindi ito lubos na kapanipaniwala. Sinabi naman ni Moros na binigay siya ni Jeff kay Cassian, ginawa ito ni Jeff para protektahan si Cassian. Sa isip-isip si Cassian na kung para ba protektahan siya? Kung kaya't naalala niya yung sinabi ni Jeff sa kanya sa Rhodes at bigla siyang napabuntong hininga. Tinanong ni Cassian si Moros kung ano nga ba yung hinahanap ni Jeff dahil sa pagkakaalala niya ito ay isang klase ng espada. Sinabi naman ni Moros na ito ay ang espada ng paglipol. Ito ay isang sinaunang espada, ginawa matagal na panahon na ang nakalipas noong digmaan ng mga mitolohiya. Nagpatuloy naman ang dalawa sa pag-uusap, at pinagtataka namang tanong ni Cassian kay Moros na bakit niya ito alam sapagkat ito'y nangyar matagal ng panahon ang nakalilipas. Sagot naman ni Moros na yun ay dahil isa siyang makapangyarihang kaluluwa sa sinaunang panahon. At hindi pera naniniwala si Cassian kung kaya't sinabihan ito ni Moros na kung wala siyang alam ay makinig na lamang at matuto si Cassian. Naiinis naman si Cassian sa inaasta ni Moros sa kanya. Habang hawak ni Cassian ang isang cellphone ay nagsalita ito kung sa paanong batayan niya mapagkakatiwalaan si Moros. Sumagot naman si Moros na sinakripisyo niya ang kalahati ng kanyang kapangyarihan para mabuhay muli si Cassian. Hindi pero naniniwala si Cassian sa mga pinagsasabi ni Moros hanggang sa nagulat siya sa nakita niya sa cellphone. Hindi na lang makapaniwala si Cassian sa nakikita niya. At laking gulat niya nang mabasa niya na ayon sa artikulo na siya ang pumaslang kay Jeff. Napapatanong na lang siya kung bakit ganito ang binalita at puro kasinungalingan ang lahat ng ito. Galit na gigil siya sa kanyang nabasa sapagkat hindi niya yun magagawa kay Jeff yun. Bakit siya pinaparatangan na siya ang pumatay kay Jeff? Habang patuloy na binabasa ang artikulo ay nanginginig na lang ang kamay nito. Bumalik sa alaala niya ang lahat ng masasayang pagsasama nila ni Jeff kaya napapasabi na lang siya na puro kalokohan ang mga binabalita ng mga ito at hindi niya magagawa iyon kay Jeff. Sa sobrang galit ay may lumalabas na malakuryenteng aura sa katawan niya. Galit na galit siya sa lampas sapagkat ito ang nagpabalita na siya ang pumaslang kay Jeff at hindi siya makapaniwala na magagawa nila ito sa kanya. Sinasabi niyang siya ay inosente ngunit pinagbintangan siya at pinalabas na siya ang pumatay kay Jeff. Sa kabilang banda ay sinabi ni Moros na kumalma si Cassian ngayon din, ngunit hindi pa man ito natatapos magsalita, ay ang biglang may lumabas na kapangyarihan kay Cassian at unti-unti na itong nag-iibang anyo, pati ang kanyang mga mata ay nilalamon na din ng kulay asul na aura, hanggang sa napapasigaw na lang si Cassian nang tuluyan ng mapalibutan nito ng kulay asul na aura sa buong katawan, at habang nakatingin sa kanyang kamay ay napapatanong na lang siya sa sarili kung ano ang nangyayari. Hindi na lang makapaniwala si Cassian nang makita ang malahalimaw niyang kamay. Habang pinagmamasdan ang bago niyang hitsura ay hindi na lang siya makapaniwala, kaya napapatanong na lang siya kung anong nangyari sa kanyang mga kamay. Habang nangyayari yun kay Cassian ay may isa namang grupo ng mga lalaki ang nag-uusap at tila ba'y may inaantay silang dumating. Naiinis ang isang lalaki sapagkat naiinip na ito kakaantay. Sinabihan naman siya ng isang lalaki na tumigil sa pagrereklamo sapagkat alam niyang maya-maya ay darating din yung inaantay nila. Maya't maya pa nga ay dumating na ang isang matabang lalaki na inaantay ng mga ito, mabilis itong tumatakbo at humihingal palapit. Galit naman ang isang lalaki sapagkat nababagalan siya sa takbo ng matabang lalaki kaya pinapabilis niya ito at tinawag pang pathetic loser. Inutusan pala nila itong tingnan si Cassian sa loob ng banyo ngunit hindi na ito nakita ng lalaking mataba dahil nakaalis na si Cassian. Sinabi nitong tinignan niya ngunit wala na siyang nakitang tao sa banyo, nagulat na lang ang mga bastardong mga estudyante na ito sa narinig nila.
Nagtatakang tanong ng isang lalaki na kung sigurado nga ba itong walang tao kahit isa sa banyo. Sumagot naman ang matabang lalaki na natitiyak niyang wala ng tao doon. Tinanong pa siya kung may mga pulis bang pumunta o ambulansya, ngunit sinabi ni Taba na wala talaga siyang nakita kahit isang tao. Naiinis na lang ang estudyante na kulay dilaw ang buhok nang malaman ito. Galit na galit at napamura ito at kinumpranta ang lalaking kaibigan niya dahil sinabi nito kanina na patay na at hindi na humihinga si Cass Ian. Natahimik naman saglit ang estudyante na may salamin. Sa isip-isip nito na nakita niya talaga hindi na humihinga si Cass Ian habang nakalublab ang mukha sa inidoro. Sa kabilang banda ay pinaalis na ng grupong mga estudyante ang matabang lalaki na kanilang inutusan. Biglang nagsalita ang isang estudyante na kulay dilaw ang buhok na nagpanik lamang siya sa walang dahilan sa pag-aakalang patay na si Cass Ian at sinisisi niya ang isang kasamahan nito. Nang may biglang dumating at sinabing tumigil na ang dalawa sa pagsasagutan at sinabi nitong malaking kaginhawaan na hindi pa namatay ang talunan na si Cass Ian. Lumingon naman ang dalawa at tinanong ng kulay dilaw na buhok kung anong balak nitong gawin kay Cass Ian sa pagkakataon na ito. Habang humihihog ng inumin, ay bigla itong ngumisi at sinabing syempre ay ipagpatuloy lang nila ang pambubagbog kay Cass Ian. Sa kabilang banda naman habang nasa rooftop ng gusali, ay humihingal si Cass Ian habang nakasandal sa pader. Hindi na lang siya makapaniwala na nag-iba ang hitsura ng kanyang kamay matapos may lumabas na kapangyarihan, kaya tinanong siya ni Moros kung nagpa siya lamang ba ito na umakyat sa itaas ng rooftop upang magtago. Dagdag pa nitong sinasabi habang tumatawa na magandang desisyon nga ang ginawa ni Cass Ian. Galit na galit naman si Cass Ian sa sinabi ni Moros at sinabi nito na tumigil na sa kalokohan si Moros. Dagdag niya pa ay sabihin na lamang sa kanya kung bakit siya naging isang kontrabida. Sagot naman ni Moros na huminahon lamang si Cass Ian at makinig ito sa kanya. Kasunod nito ay kinuwento na nga ni Moros kay Cass Ian ang nangyari sa kanya. Kwento ni Moros ay dapat mamamatay na si Cass Ian ngunit ngayon ay nabuhay siyang muli at nagbago ang takbo ng tadhana. Ang tunay na ganggo na nagmamay-ari ng katawan nito ang dapat sanang muling isisilang bilang isang kontrabida. Ito ay isang kontrabida na may potensyal na magdulot ng apocalypse. Hindi pa man natatapos magsalita si Moros at pinahinto ito ni Cass Ian at nagulantang siya sa sinabi ni Moros na apocalypse. Tumaas ang boses niya habang sinasabi na kaya siya ibinalik ay dahil ang babong kapalaran na yun ay minana niya. Sumang-ayon naman si Moros sa sinabi nito. Tawang-tawa naman si Cass Ian habang pinoproseso pa ang bagong kapalaran na meron siya, sapagkat siya ay dapat na nakatadhanang maging top-class psyker at ngayon ay isa na siyang kontrabida. Habang nanginginig ang kamay ni Cass Ian ay nagsabi itong isang kontrabida na may kakayahang magdulot ng malawakang pagkawasak. At napapamura na lamang ito at biglang sinuntok ang pader ng malakas. Patuloy na sumisigaw si Cass Ian habang naglalabas ng sama ng loob. Napapatanong na lamang siya kung bakit pa siya binuhay muli ni Moros. Nababahala naman na pinapakalma naman ni Moros ito habang sinasabi na subukan nitong kontrolin ang kanyang emosyon ngunit pinapatigil lamang ni Cass Ian magsalita si Moros. Dagdag pa ni Moros na kagaya ng alam ni Cass Ian ang mga kontrabida ay hindi makatwiran at hinimok ito ng malakas na pagnanasa. Ayon pa kay Moros na batid niyang nararamdaman din ito ni Cass Ian, ang masamang hanggarang yun ay nakatanim na sa kanyang isipan. Sinabi pa ni Moros na sa ngayon ay kaya niya pang kontrolin ang galit na nararamdaman ni Cass Ian ngunit habang lumalaki ang galit niya ay baka hindi niya na kayang mapanghawakan ito at kung mangyari yun, hindi pa man siya natatapos sa pagsasalita ay pinatigil na naman siya ni Cass Ian. Habang nakahawak sa ulo ay sinabi ni Cass Ian na isa na siyang kontrabida ngayon. Sa ganitong kaso ay hindi niya ito matatanggap. Sinabi naman ni Moros na kailangan ni Cass Ian magpatuloy sa buhay. Kung nandito man ngayon si Jeff ay yan ang sasabihin nito sa'yo. Tinanong naman ni Cass Ian kung ano yon. Sinabi ni Moros na bago sila magkita ni Cass Ian sinabi ni Jeff na nagsisi siya na nadawit si Cass Ian sa bagay na ito. Alam ni Jeff na malapit na ang kanyang kamatayan pero hindi siya humanap ng paraan para matakasan ito sa halip ay ibinigay ni Jeff kay Cass Ian ang huling pag-asa para mabuhay kaya pakiusap ni Moros na sana wag sayangin ni Cass Ian ang sakripisyong ginawa ni Jeff.
Patuloy naman na nakahawak lang si Cass Ian sa ulo nito at sinusubukan na i-proseso ang lahat. Tinawag naman ni Moros si Cass Ian, at sinabi nito na mahusay at naging kalmado na si Cass Ian at panatilihin niya lamang ito. Ngunit napapamura na naman si Cass Ian at sinabing tigilan ang pag-utos sa kanya nito. Sinabihan naman siya ni Moros na kung ayaw niya bumalik sa anyong tao ay bahala na si Cass Ian at mamuhay na lang itong ganito. Natakot naman si Cass Ian kung kaya't sumang-ayon na siya sa sinabi ni Moros. Sa kabilang banda ay tinawag na hoy ni Cass Ian si Moros, kaya nagagalit na sinabi naman nito na Moros ang pangalan niya at siya ay isang makapangyarihang kaluluwa. Ngunit hindi pa rin kumbinsido si Cass Ian kaya sinabi niya na tigilan na ni Moros ang pagpapaniwala sa kanya sa sinasabi nitong makapangyarihang kaluluwa ito. Tinanong naman ni Moros kung gusto ba talaga malaman ni Cass Ian ito. Nagagalit naman na sinabi ni Cass Ian na kaya nga siya nagtatanong para malaman niya ito. Dagdag pa niya kung kaya ni Moros na buhayin muli ang isang tao, subalit naputol ang sasabihin nito nang sumagot agad si Moros na malalaman rin ito ni Cass Ian sa lalong madaling panahon kapag nahanap na nila ang espada ng pagkalipol. Naiinis naman si Cass Ian dahil paulit-ulit sinasabi ni Moros ang tungkol sa espada ng pagkalipol. Tinanong niya si Moros kung may kinalaman ba ito sa pagkamatay ni Jeff. Sumagot naman si Moros na sigurado siyang may kinalaman na ito sa pagkamatay ni Jeff. Habang nag-iisip si Cass Ian ay may biglang dumating na tatlong lalaki at tinawag na talunan si Cass Ian. Habang papalapit ang tatlo ay tumatawa at ngumingisi pa ang mga ito. Ayon sa mayabang na kulay Violeta ang buhok na buhay pa pala ang talunan na bastardo na si Cass Ian. Sa kabilang banda sa loob ng paaralan, ay may mga grupo ng mga kababaihan na kinikilig sa pagdaan ng isang lalaki, manghang-mangha sila at tila ba'y gwapong-gwapo sa lalaki at ang lalaking ito ay isang psyker trainee na nagngangalang Yukon Kim. Maya-maya pa ay biglang tumunog ang cellphone nito. Napagtanto niyang may tumatawag at nagngangalang Dewang Lee. Ang Xianbei ay salitang ginagamit para tawagin ang mga senior o mas may karanasan na kasamahan. Nagpatuloy ang dalawa sa pag-uusap, at habang kausap ni Yukon si Xianbei Dewang ay may napansin si Yukon sa di kalayuan. Kaya sinabihan niya si Dewang na tatawag na lang ulit ito mamaya sapagkat may aasikasuhin muna siya at tuluyan ang pinatay ang tawag. Sa kabilang banda habang kaharap ang tatlong takmol ay nakilala ni Cass Ian ang tatlong estudyante na ito at naalala niya na ito ang may kagagawan sa paglublob sa kanya sa inidoro. Nagtaka naman si Cass Ian sa paglapit sa kanya ni Moros ngunit sinabi ni Moros na wala dapat na ipag-alala si Cass Ian sapagkat hindi siya nakikita ng ibang tao. Habang dinuduro ay sinabi ng estudyante na kulay dilaw ang buhok na pinakaba sila nito sa pag-aakalang patay na si Cass Ian. Habang naman kumukuha ng isang stick ng sigarilyo ang isang estudyante ay sinabi nito na hindi ba alam ni Cass Ian ang gagawin. Pagkagising ay dapat na dediretso ito sa kanila kaya bakit nagtatago sa taas si Cass Ian. Ngunit sumagot naman si Cass Ian kung tapos na ba magsalita ang lalaki na may kulay Violeta ang buhok na kinagulat naman ito at ng mga kasama niya. Dagdag pa ni Cass Ian na wala siya sa mood ngayon, at hindi niya hilig pumatol sa mga bata pero gagawa siya ng eksepsyon sa mga ito. Ngunit binalaan siya ni Moros at sinabihan siya nito na kahit sa anyong tao mas malakas ang mga kontrabida kaysa sa karaniwang mga tao. Dagdag pa nito na kung hindi kontrolado ni Cass Ian ang kanyang kapangyarihan, hindi pa man natatapos magsalita si Moros ay sumagot na si Cass Ian na alam niya ito. Lumapit sa kanya ang isa sa mga ito na parabang naghahamon, at tinanong kung anong binubulong-bulong ni Cass Ian na parabang nababaliw na ito. Hindi naman nabahala si Cass Ian sa paglapit ng isang kupal, kaya naiinis na lang lalo ang estudyante na may dilaw ang buhok sa pinapakitang kabastusan sa kanya ni Cass Ian. Sa inis nito ay sinugod nito si Cass Ian para sampilin ito, ngunit isang malakas na suntok ang sumalubong sa lalaki galing kay Cass Ian, at sa lakas ng pagkakasuntok ni Cass Ian dito ay umikot ang buong katawan nito, at agad itong bumulagta sa sahig. Nagulat naman ang lalaki na may Violeta ang kulay ng buhok pati ang kasama nito sa nangyar.
Samantalang makikita natin na halos baliwala lang kay Cass Ian ang ginawa nito at nakahanda pera nito para sa laban. Makikita natin na nakabulagte sa harap ni Cass Ian ang mayabang na estudyante kaya habang nakikita ito ng dalawa pa ay nagulat at nabahala na lang ang mga ito. Sa isip-isip ng estudyante na kulay violeta ang buhok na kung ano ang nangyari, paanong nagawa ng isang talunan ang pabagsakin ng kanyang kasamahan. Kaya habang minumura si Cass Ian ay agara naman na sumugod din ng isa pang lalaki na galit papunta kay Cass Ian habang may hawak na baseball bat at binantaang papatayin si Cass Ian. Agara naman napansin ni Cass Ian ito, kaya agara na itong sumugod din, at naharangan ni Cass Ian pagpalo nito sa kanya, sabay lunsad ng isang suntok, kung saan ay direktang tinamaan ang papasugod na estudyante at sa lakas ng suntok ni Cass Ian ay tumilapo nito. Natanggal na lang ang sigarilyo ng pinuno ng mga bully na estudyante nang makita ang ginawa ni Cass Ian sa mga kasamahan nito. Nakikita niya ang dalawang tauhan niyang nakahiga na sa sahig at napabagsak ng tig-isang suntok lamang. Napalingon naman si Cass Ian dito, at sinabi nito na kung hindi ba ang mga ito nakukonsensya sa pagbubuli sa ibang mga bata. Dagdag pa niya na kung nawalan na ba ito ng dila kaya hindi na ito makasagot pa. Ngumisi naman bigla ang pinuno ng mga bully at sinabing hindi niya alam ang salitang konsensya. Habang tumatawa ng malakas na parang baliw ay sinabi ng pinuno ng mga bully na kung pinapatawa ba siya ni Cass Ian, sinusubukan nito na umakto na kahanga-hanga. Hindi ba isa lamang itong talunan at mananatiling talunan magpakailanman? Dagdag pa nito na huwag magyabang si Cass Ian perkit na gawa nitong matalo ang dalawang mahinang alagad niya. Seryoso naman na sinabi ni Cass Ian na ang ibig sabihin nito ay hindi talaga nakukonsensya ang bastardo na ito. Kaya habang nakakuyom ang kamao ay nakakatakot na sinabi ni Cass Ian na kailangan nito maturuan ng leksyon at ang mga kamao niya ang bahala na magturo dito. Agara naman nang sumugod si Cass Ian papunta sa mayabang na pinuno ng mga bully. Nakangiti lang na naghihintay ang pinuno ng bully at may kumpiyansa na kayang-kaya niya si Cass Ian. Hanggang sa nagkalapit na ang dalawa at sabay ang mga ito na naglunsad na isang pag-atake. Gayunpaman ay nagawa ni Cass Ian na maiwasan ang pag-atake ng kupal na pinuno ng bully sa pamamagitan ng pagyuko, at agara na naglunsad ito ng kontra-atake na direkta naman na tumama sa pagmumuka nito. Sa lakas ng pagkakasuntok ni Cass Ian ay halos matanggal na ang ulo nito sa katawan, subalit agaran pang sumugod si Cass Ian para bigyan pa ito ng isang pangsuntok, na direkta naman na tumama sa tiyan nito. Sa sobrang lakas ng suntok ni Cass Ian ay halos makaluwa na ang kaluluwa ng mayabang na pinuno ng mga bully. Habang hawak ang kanyang tiya ay napapasigaw na lang ito sa sakit dahil sa suntok ng ating bida. Samantalang seryoso lang si Cass Ian na nakatingin sa kupal na ito, at habang namimilipit pa sa sakit ang kupal at napapaluhod na sa harap ni Cass Ian ay tinanong niya ito kung hindi parent ba ito nakukonsensya sa mga ginawa nitong pambubuli sa ibang bata. Subalit ang tugon lamang ng pinuno ng mga bully ay mamatay na si Cass Ian na isang bastardo. Agara naman ni Cass Ian na kinwelyuhan ito at sinasabi na mukhang hindi parent ito natututo kaya mas maigi na wag na siyang magpigil pa. Habang nanggagalaiti ay sinabi ni Cass Ian na kung yan ang gusto mo ay ipaparanas ko sa iyo ang mga bagay na ginagawa ninyo sa ibang mga bata. Nabahala na lang ang kupal nang makita ang hitsura ni Cass Ian at napagtanto niyang ito na ang kanyang katapusan. Bigla naman may dumating at sinabihan si Cass Ian mukhang sapat na ang natanggap na mga suntok ng mga ito. Napalingon naman sila Cass Ian dito. Makikita natin na ang taong dumating ay si Yukon na isang trainee na psyker. Kinakabahan nang makita ng pinuno ng mga bully si Yukon. Agara naman na binitawan na ni Cass Ian ang kupal na halos ikatambo nito, at sinabihan ni Cass Ian si Yukon na kung sino ba ito at huwag itong makialam sa kanila. Ayon naman kay Yukon na wala naman laban sa kanya ang mga ito kaya kung para saan pa ang pagpapatuloy nito na pambubugbog dito. Nagulat naman ang pinuno ng mga bully at sa isip-isip nito na paanong nasabi ni Yukon yun, kung sa tingin ba nito na mas mahina siya kaysa sa talunan na si Cass Ian. Kaya sa sobrang galit dahil hindi niya matanggap yon, ay patalikod itong sumugod habang minumura si Cass Ian. Gayunpaman ay naghanda lang si Cass Ian para maglunsad ng kontra-atake,
at direkta niyang tinamaan ng sipa sa katawan ang papasugod na pinuno ng mga bully, at sa sobrang lakas ng pagkakasipa ni Cass Ian dito ay tumilapon ito ng malayo. Habang papasugod pa sana ay agaran siyang pinigilan ni Yukon at sinasabihan na tumigil na si Cass Ian. Nang gagalaiti naman na napalingon si Cass Ian dito, na labis naman na kinabahala ni Yukon ito. Agaran na naglunsad si Cass Ian ng pag-atake kay Yukon, subalit nagulat si Cass Ian sa nangyari, sapagkat nagawa ni Yukon na maarang ang pag-atake niya. Nagpatuloy naman si Cass Ian na sumugod at naglunsad ng mga suntok subalit mabilis na naka-atras si Yukon palayo para makadistansya, na kinagulat naman ni Cass Ian ito, sabay naghahanda na si Yukon para maglunsad ng pag-atake, na nagawa naman din ni Cass Ian na maiwasan ito. Sa isip-isip ni Cass Ian habang umiilag na mabilis gumalaw ang taong kalaban niya ngayon. Nag-aalala naman tinawag ni Moros si Cass Ian. Sinabi ni Moros na ang kalaban nito ngayon ay isang psyker, delikado para sa kanya na kalabanin ito gamit ang anyo ng tao. Nagulat naman si Cass Ian nang malaman nito. Bigla naman na sumugod si Yukon at nagtataka kung sino ang kausap ni Cass Ian, gayunpaman ay nagawa ni Cass Ian na maiwasan ang suntok ni Yukon. Subalit kahit na niyusan ni Cass Ian ang suntok na yun ay hindi niya inaasahan na nadaplisan pala siya nito sa muka. Kaya napapamura na lang si Cass Ian at mukhang mahihirapan siya sa laban na meron siya ngayon. Nagpatuloy ang dalawa sa paghaharap at nagpapakiramdaman kung sino ang unang aatake. Habang nakatingin si Cass Ian kay Yukon, ay sa isip-isip nito na isa palang psyker ang taong ito. Napatitig naman si Yukon kay Cass Ian, sabay biglang tinaas nito ang kanyang mga kamay habang sinasabi na itigil na nila ang labanan na ito, sapagkat wala naman maganda madudulot ang paglalaban nila. Nagulat na lang si Cass Ian at hindi makapaniwala sa biglang pag-atras ni Yukon sa laban. Agara naman ni Yukon na iniaabot ang band-aid kay Cass Ian, at sinabi nito na ang mukha nito ay dumudugo. Nagkaroon ng panandalian na katahimikan sa dalawa habang nakatingin sa isa't isa. Agara naman na kinuha ni Cass Ian ang band-aid na binibigay sa kanya ni Yukon, at agara na din itong tumalikod para umalis. Samantalang habang papalis si Cass Ian ay pinagmamasdan na lang ito ni Yukon. Sa isip-isip nito na kung paano nagawa ni Cass Ian na matalo ang tatlong ito nang walang kahirap-hirap. Kaya napapatanong na lang siya kung sino ba si Cass Ian. Sa kabilang banda sa lungsod, ay pumunta si Cass Ian sa isang computer shop. Pumunta siya dito para i-access ang account niya sa lampas ngunit out of access na ito at binura na ang mga id niya sa internet. Sa loob-loob niya ay alam niya nang mangyayari yun ngunit naiinis pa rin siya. Matapos yun sa labas ng gusali, ay kinausap ni Cass Ian si Moros. Tinanong niya ito kung paano niya nalaman na isang psyker si Yukon. Tanong naman ni Moros kung ang tinutukoy ni Cass Ian ay ang lalaking may pink na buhok na nakasagupan nila kanina. Dagdag niya pa ng hawakan ni Yukon si Cass Ian naramdaman nito ang kanyang kapangyarihan. Namangha naman si Cass Ian sa kakayahan ni Moros at sinabi pa ni Moros na higit pa doon ang kaya niyang gawin sa pamamagitan ng power analysis mas marami pa siyang malalaman. Tanong naman ni Cass Ian kung paano nalaman ang mga bagay na ito ni Moros. Sinabi naman ni Moros na dahil siya ay isang makapangyarihang kaluluwa, dahil hilig niya ang sumisid sa mundo ng kaalaman. Gayunpaman ay hinihikayat ni Moros si Cass Ian na bakit hindi ito magpalit anyo bilang isang kontrabida ngayon, dagdag niya pa na sa ganitong paraan ay mas madali ni Moros na masuri ang kakayahan ni Cass Ian. Wala namang sinagot si Cass Ian kay Moros at tumingin lang ito sa kanyang cellphone. Sinabi ni Moros na mukhang hindi interesado si Cass Ian sa sinasabi niya, mapang-asar naman na sinabi ni Cass Ian na hindi talaga siya interesado. Gayunpaman habang nilukot ang hawak-hawak na lalagyan ng kinain ay sinabi nito na susubukan pera niya ito. Habang sinasabing ang kapangyarihan ng isang kontrabida lang ang mayroon siya ngayon, at tinanong niya kay Moros kung ano ang maaari niyang gawin. Sagot naman ni Moros na ang mga kontrabida ay nagmumula sa hindi pagkontrol sa 5 pagnanasa at 7 emosyon, agad namang sumagot si Cass Ian na mukhang mahirap ang konseptong binanggit ni Moros. Sinabi naman ni Moros kay Cass Ian na sa kaso nito na sa tingin niya ay galit ang magtutulak kay Cass Ian para maging kontrabida.
Napapaisip na lang si Cass-Ian kung ano ang gagawin niya para magalit nang makapagpalit siya ng anyo. Kaya agad niyang inisip ang mga nangyari sa kanya bago pa siya makapunta sa bagong buhay na ito upang magalit. At nang maalala niya ang mga nangyari ay unti-unti na naman na may lumalabas na kulay asul na aura kay Cass-Ian. Napapasigaw na lang ito ng malakas, at nagmumura habang sumisigaw sa galit sa lampas at sumigaw pa siyang papatayin niya ang mga ito. Nadidismaya na lang si Moros sa ginagawa ni Cass-Ian, kaya nagtatakang tanong ni Moros kung ano ang ginagawa ni Cass-Ian. Ayon naman ni Cass-Ian na nagagalit siya ngayon. Kung kaya't agad itong pinagsabihan ni Moros na hindi sa ganoong paraan ito kundi subukang isipin ito ang galit sa isipan niya at doon ilabas ang galit. Inis namang sagot ni Cass-Ian na dapat sinabi niya ito ng mas maaga para tuloy siyang baliw na sumisigaw dito. Sa kabilang banda, habang nasa sasakyan si Yuken kasama ang isang lalaki, sinabi ni Yuken na ang kontrabida ay kilala bilang Blaster. Ang gusto nitong gawin ay ang magpasabog ng bomba at panoorin ang mga ito. Isa itong hindi kapani-pani walang kontrabida. Saad pa nito na nabalitaan niyang nakalusot ito sa Korea 2 araw na ang nakakalipas at nakita siya sa Gadam kaninang umaga. At ito rin ang salarin sa 102 na namatay at napinsala. Mukhang masyadong maraming ginagawa ang bastardong kontrabida na ito. Habang ngumunguya ang kasama ni Yuken ay nagsalita ito at biglang sinabing hindi espesyalidad ng kontrabida ang malapitang labanan ngunit ang paggawa nito ng mga bomba ay sobrang magpapahirap sa kanila. Ang nagsasalita ay isang B-rank na psyker na nagngangalang Daewang Lee. Habang ngumunguya ay walang preno ang bibig nito sa pagsasalita at sinabing bukod pa doon ay talagang mayabang ang kontrabida at masyadong mapangahas. Sinabi naman ni Yuken na dapat nilang lipulin lahat ng mga kontrabida. Seryoso namang sinabi ni Yuken na ang mga kontrabida ay hindi makontrol ang kanilang mga pagnanasa at emosyon. Ito ay mga kriminal at isang mapanganib sa lipunan, kung kaya't kailangan natin silang hanapin at patayin lahat bago pa sila magdulot ng gulo. Sinabi naman ni Daewang kay Yuken na sa tuwing pinag-uusapan nila ang tungkol sa mga kontrabida ay nagseseryoso ito. Sagot naman ni Yuken na ang mga psykers ay lumalaban sa mga kontrabida sa ngalan ng katarungan sapagkat iyan ang kanilang tungkulin. Ngumiti naman si Daewang dito, at sinabi niyang isa siyang psykers, at lalabanan niya ang mga kontrabida at si Yuken na isang trainee ang tutulong sa kanya. Natahimik na lamang si Yuken sa sinabi ni Daewang. Sa kabilang banda, ipinakita naman ni Moros ang full biosystem ni Cass-Ian gamit ang power analysis. Siya na ngayon si Gangguguan, isang kontrabida ng kadiliman na may kakayahang magdulot ng apocalypse. Saad pa ni Cass-Ian na tila ay kasali na siya sa isang laro. Napansin din ni Cass-Ian ang pangunahing kakayahan niyang Shadow Slicer at Self-Heal sa bio nito. Paliwanag naman ni Moros na maaari na itong magamit ni Cass-Ian ngayon, at mabilis ring gagaling ang sugat niya dahil sa kakayahan na meron ito ngayon. Hindi na lang makapaniwala si Cass-Ian sa nangyayari sa kanya, kaya bigla niyang tinanong kay Moros kung may kakayahan siyang patubuin ulit kung sakaling maputol ang braso o binti niya. Ayon naman kay Moros na sa tingin niya ay nakadepende ito sa maximum magic points na meron ito. Tinanong naman ni Cass-Ian kung ano ang hidden skill sa bio nito, na agad namang sinagot ni Moros na ito ay hindi pa activated at makukuha niya ito kapag siya ay nag-level up. Nagulat na lang si Cass-Ian nang makita na ang kanyang magic points ay 300 lamang at kinumpara niya ito nung siya ay isang psyker pa sapagkat noon ay mayroon siyang halos 1,050 magic points noon. Sinabi ni Cass-Ian kay Moros na sinabihan siya nitong may kakayahan siyang magdala ng katapusan ng mundo ngunit masyado siyang, subalit hindi pa man siya tapos magsalita ay sumang-ayon na sa kanya si Moros at sinabi pa nitong kaya nga ito tinawag na potensyal. Dagdag niya pa hindi ba't may kasabihan ng mga tao na kapag walang tiyaga, walang nilaga kaya't kung hindi magsisikap ng gusto si Cass-Ian ay lahat ng potensyal na meron ito ay masasayang lang. Tinanong naman ni Cass-Ian kay Moros kung ang kapangyarihan nitong pagsusuri ay magagamit ba kung susuriin niya rin ang kapangyarihan ng ibang ito. Sumagot naman si Moros ng oo ngunit 3 beses lamang sa isang araw niya ito magagawa. Tinanong naman ni Cass-Ian kung anong magyayari kapag lumagpas siyang gamitin ito sa 3 araw,
Sinabi naman ni Moros na nasubukan niya na ito kay Jeff at nagdulot ito ng sobrang pagkapagod at dahil doon ay nakatulog lamang siya ng halos kalahating araw. Napaisip naman dito si Cass Ian at mukhang may binabalak na masama nang malaman yun, kaya pinagpapawisan na lang si Moros at natahimik bigla. Niyaya ni Moros si Cass Ian na subukin muna ang kanyang pangunahing mga kakayahan, ngunit hindi alam ni Cass Ian kung paano ito gawin. Tinanong niya si Moros kung kailangan niya bang isiga ang pangalan ng skill gaya ng sa video games, ngunit sinabi sa kanya ni Moros na isipin lamang ni Cass Ian kung anong itsura ng isang shadow slicer. Hindi pa man tapos magpaliwanag si Moros ay nagawa na ito ni Cass Ian ng walang kahirap-hirap. Sa sobrang lakas ng pag-atake ni Cass Ian ay nagkaroon ng malakas na pagsabog. Hindi na lang makapaniwala si Cass Ian na gumana nga ito. Nagtataka din siya nang may biglangang lumabas na shadow at nahahawakan niya rin ito. Namamangha na lang ito sapagkat isa lamang itong shadow ngunit parang totoo itong espada. Sa isip-isip naman ni Moros ang buong akala niya ay aabuti ng isang araw bago ni Cass Ian magamit ang kanyang kakayahan ngunit nagamit niya ito agad-agad. Sa isip-isip niya pa na kung ito rin ba ang potensyal na nakita ni Jeff kay Cass Ian kaya mas ginusto nito na ibigay kay Cass Ian ang kwintas. Habang namamangha si Cass Ian sa tibay ng shadow na espada na ginawa niya ay tinanong niya si Moros kung maaari niya ba itong maging kalasag din kontra sa mga pag-atake ng iba. Ngunit ang sagot sa kanya ni Moros ay ang mga kontrabida ay may kakayahang magdisenyo ng sarili nilang kasuutan at sandata. Tugon naman ni Cass Ian na alam niya na yon, ngunit hindi niya kailangan magmadali kaya sa palagay niya na okay na muna ito sa kanya. Nadidismaya namang sinabi ni Moros kay Cass Ian na mukhang mahina ito pagdating sa fashion, kaya naiinis na lang si Cass Ian nang marinig ito kaya pinapatahimik niya si Moros. Sa kabilang banda habang papalubog na ang araw, at habang naglalakad si Cass Ian tinanong ito ni Moros kung saan ito pupunta dahil malapit na ang gabi. Sumagot naman si Cass Ian na siya ay uuwi sa bahay nila. Natahimik na lang si Moros nang marinig ito. Ayon kay Cass Ian na si Gango na may-ari ng katawan na ito ay may pamilya. Dagdag pa nito na wala na ang magulang ni Gango ngunit kasama niya pa ang kanyang kapatid na babae. Tinanong ni Moros si Cass Ian kung ang gagawin ba nito ngayon ay ang makikipagkita ito sa kanyang kapatid na sinang-ayonan naman ni Cass Ian. Sinabi ni Cass Ian na si Gango ay maaaring itinakdang maging isang makapangyarihang kontrabida ngunit malaki ang pagmamahal nito sa kanyang kapatid. Kaya naman tinanong ni Moros si Cass Ian kung nakukonsensya ba ito. Pasiga naman itong sumagot na malamang ay nakukonsensya siya sapagkat tulad ng sinabi ni Moros na namatay ito dahil sa kanya. Samantalang pinagtitinginan siya ng mga tao dahil sa hindi alam ng mga ito kung bakit siya sumigaw at nagsasalita wala naman silang makitang kausap ito. Subalit biglang may isang malakas na pagsabog ang nangyari sa di kalayuan sa kinaroroonan nila Cass Ian. Kaya naman napalingon siya dito, at nakikita niyang nagsisitakbuhan ang mga tao dahil sa takot. Habang nakatingin sa gusali ng sumabog ay nagtataka na lang si Cass Ian sa mga naririnig niya. Makikita natin ang isang gusali na tinutupok na ng malakas na apoy. Nagsalita ang mga tao na ito ay isang kontrabida at kalat na sa internet ang tungkol dito. Nagsisigawan ang mga tao dahil sa takot, at ang iba naman ay nagsasabing tumawag na ng pulis. Ang isang babae naman ay nagsabing kinuha ng kontrabida ang bata at ang nanay nito. Sa loob-loob ni Cass Ian kumuha ang kontrabida ng mga bihag. Hindi nakatiis si Cass Ian kaya mabilis na itong tumakbo para hanapin ang kontrabida at ang bihag nito. Nagtaka na lang si Moros sa ginagawa ni Cass Ian, kaya habang hinahabol si Cass Ian ay sinasabihan niya itong antayin siya. Sinabihan ni Moros si Cass Ian na isang kontrabida ang pinag-uusapan nila dito hindi basta-bastang mga gangster lamang, dagdag pa nito na ang kontrabida ay higit pa sa kakayahan ng tao. Nagpatuloy pa rin sa pagtakbo si Cass Ian at sinabi niyang kung ganoon man ay magpapalit din siya bilang isang kontrabida para makalaban. Bigla naman nagulat si Cass Ian nang sinabi ni Moros na dating psyker si Cass Ian kaya dapat alam niyang pinagbabawal sa kontrabida na kalabanin ng sarili nilang uri. Dagdag pa nito na maaari niya lamang labanan ang kauri niya maliban na lamang kung may magandang dahilan ito para atakihin, gaya na lamang kung may sama ng loob o hindi naresolbang hidwaan.
Pinaliwanag ni Moros na ngayong kontrabida na si Cassian wala siyang mapapala sa pakikipaglaban sa kapwa kontrabida nito. Maaari lamang siyang maging kalaban ng lahat ng kontrabida kapag ginawa niya iyon, bago pa siya magkaroon ng pagkakataon na makapaghiganti sa mga lampas. Bigla namang napahinto sa pagtakbo si Cassian, at ngayon ay nakatayo na siya sa harap ng isang gusali na maaaring pinagdalhan ng kontrabida sa mag-ina. Ang tanging sagot niya lamang sa mga sinabi ni Moros sa kanya ay di bali nang maging ganoon ang mangyayari basta ililigtas niya ang bihag. Gulat na lang si Moros sa mga sinabi ni Cassian, samantalang nagpatuloy si Cassian sa pagpasok sa gusali upang hanapin ang mag-ina. Sinabi naman ni Moros kay Cassian na kung ginagawa niya lang ba ito dahil sa dati siyang isang psyker, ngunit hindi pa man siya tapos sa pagsasalita ay sumagot si Cassian na wala itong kinalaman sa pagiging psyker niya dati. Sinambit nitong kumuha ng bihag ang kontrabida, at ito ay mga walang kamuwang-muwang na nanay at anak. Alam niyang nasa panganib ang mga ito at hindi niya ugali magbulag-bulagan lamang at walang gagawin. Seryoso ni Cassian na sinabi na wala sa vocabulary niya ang hayaan na lang na may mamatay na mga inosenteng tao. Napalaki na lang ng mata si Moros nang makita at marinig ang mga sinabi ni Cassian. Bumalik sa alaala niya ang mga sinabi noon ni Jeff patungkol kay Cassian na isa itong mainitin na ulo at ang tingin ng mga tao kay Cassian ay isang pasaway na kahit ano ang mga pinaggagawa at palaging lumalabag sa tuntunin. Ngunit si Cassian ay may mabuting kalooban at ang may pinakamalamig na puso na nakilala niya, kaya naniniwala siya dito ng lubos higit pa kanino man. Sa isip-isip ni Moros na pinili niya si Jeff, ngunit si Jeff naman ay pinili si Cassian. Kung ganoon na pinagpipilitan ni Jeff si Cassian at may tiwala siya dito ay mas mabuting ganun na din ang gawin niya. Sinabi ni Moros kay Cassian na magpalit-anyo na ito, dahil nandito lamang siya para magbigay ng buong suporta dito. Sa kabilang banda sa loob ng isang gusali na nasusunog, makikita ang napakagulo ng paligid, maraming babasagin at nagkalat ang mga stuffed toys. Maririnig na nakikiusap ang ina ng bata sa kontrabida na huwag itong gawin sa kanila. Makikitang nakatali ang mag-ina habang patuloy na umiiyak ang mga ito. Samantalang habang hawak-hawak naman ng kontrabida ang isang bomba, nanginginig ang mag-ina sa takot habang sinasabihan ang mga ito ng kontrabida na huwag umiyak habang hinahanapan ng pwesto kung saan ilalagay ang bomba. Sinabi rin ng kontrabida na ang nais niya lang naman ay magsaya sila kaya't huwag na ang mga ito umiyak. Dagdag pa ng kontrabida na ngumiti ang mga ito tulad kung paano siya ngumiti. Ito ay isang C-rank na kontrabida na nagngangalang Blaster. Sa kabilang banda naman, habang nasa gasoline station si Yukon at nag-aantay kay Dewang na pumunta sa banyo. Nang makita niya ang shalompa sa kanyang kamay, ay biglang naalala ni Yukon ang nangyaring paglalaban nila ni Cassian. Sa isip-isip nito na totoong nakababa ang depensa niya noon, ngunit nakakagulat na magtamo siya ng pinsala na nanggaling sa isang normal na tao. Ngayon na naiisip niya ito ay hindi niya nga alam kung ano ang pangalan ni Cassian. Bigla naman nag-vibrate ang cellphone ni Yukon, kaya agaran niya itong sinagot. At base sa kanyang reaksyon ay may hindi magandang ibinalita ang tumawag sa kanya. Maya't maya naman ay lumabas na rin galing sa banyo si Dewang at kausap nito ang kanyang kasintahan at humingi ng paumanhin at nangako siyang babawi na lamang siya dito sa susunod. Nagpaalam na si Dewang sa jowa niya at sinabihan itong tatawag na lang ulit. Samantalang patuloy pa rin si Yukon na nakikipag-usap sa telepono. Nang makita na ni Yukon si Dewang ay agaran nitong sinabi na may tawag ng tungkulin na dumating sa kanila. Nagulat naman si Dewang at hindi na lang makapaniwala sa sinabi ni Yukon. Dagdag pa ni Yukon sa nasa lugar nila ngayon dito ang kontrabida na si Blaster. Sa kabilang banda habang may nagpuputok ang firework sa kalangitan ay tinanong ni Blaster ang bata kung nakakita na ba ito ng ganoong bagay. Mga paputok na sumasabog na may iba't ibang kulay sa napakaitim na kalangitan. Takot namang sumagot ang bata na hindi pa. Sinabi naman ni Blaster na kawawa naman ang bata sapagkat hindi pa nakakasaksi ng ganitong karangyan. Lumapit ito sa bata at hinawakan ng pisngi habang sinsabing huwag itong masyadong malungkot, dahil may ipapakita siya dito na mas nagniningning. At ito ay ang laman at dugo ng minamahal niyang ina.
Takot na takot ang ina sa mga binitawang salita ni Blaster ngunit wala itong magawa sapagkat siya ay nakagapos at napapalibutan ng bomba. Dagdag pa ni Blaster na sisabog ang ina ng bata kasabay ng mga pagsabog sa paputok, at para sa kanya ito'y napakagandang tingnan at nananabik na siyang makita ito. Takot na takot ang bata at napapaluhan na lang ito sa pag-aalala na pwedeng mangyari sa kanyang ina. Habang parang isang baliw na tumatawa ay sinabi pa ni Blaster na hindi na siya makapag-antay na masaksihan ito. Mas lalong natakot ang ina nang magsabi si Blaster kung saan niya sisimulan ng pagsabog, kung saan ay mag-uumpisa muna siya sa braso at pagkatapos ay sa binti. Pero itatabi niya ang ulo bilang souvenir kaya ihuhuli niya ang dibdib ng nanay ng bata at ang leg nito. Bigla naman may isang malakas na pagsabog ang nangyari na kinagulat ni Blaster at pati na rin ang mag-ina. Napapalingon na lang si Blaster sa kinaroroonan ng pagsabog, at napapangiting aso ito sa tuwa, habang sinasabi na mukhang may bisita sila na nakapasok. Habang hinahanap ang bisita na nakapasok ay sinasabihan niya itong wag ng mahiya, mas maigi na lumabas na ito at maglaro sila. Bigla naman sumulpot si Cassian sa likod na kinabasag ng salamin habang naghahanda ito para umatake na labis na kinabahala naman ni Blaster. Kaya agara naman ang napalingon si Blaster dito, subalit ito ay huli na ng direktang tumama ang kamao ni Cassian sa pagmumuka ni Blaster. At sa sobrang lakas ng pagkakasuntok ni Cassian dito, ay malayong tumilapon ang katawan ni Blaster. Makikita natin na bumagsak ang katawan ni Blaster sa isang suntok ni Cassian. Samantalang seryoso lang ang ating bida habang pinagmamasdan ang bumagsak na katawan ni Blaster. Agara naman napalingon si Cassian sa mga bihag at tinanong niya si Moros kung kamusta ang mga ito. Ayon naman kay Moros na okay naman ang dalawa. Subalit biglang may isang bomba ang nakapalibot na sa katawan ni Cassian na labis na kinagulat at kinabahala nito. Hanggang sa unti-unti nang lumalakas ang ilaw ng bomba na nagpapahiwatig na sisabog na ito. Nabahala naman ang mag-ina nang makita ito kahit na si Moros ay nag-aalala din para kay Cassian, subalit mabilis naman na tumatakbo at lumalayo si Cassian, nagmamadali siyang lumayo para hindi madamay ang mag-ina sa pagsabog. Hanggang sa tuluyan nang nagkaroon ng malakas na pagsabog, nabahala na lang ang mga tao at tinatanong na kung isa bang malakas na pagsabog na naman yun. Ayon naman sa isa na kung nasaan na ang mga pulis at pati na rin ang mga psychers bakit wala pa ni isa ang nakakarating dito. Samantalang makikita natin na nagkasira-sira na ang loob ng gusali dahil sa nangyaring malakas na pagsabog. Napapatawa na lang si Blaster nang makita na sumabog ang paputok na nilagay niya kay Cassian. Habang nakangisi ay sinabi nito na hindi man lang marunong kumatok ng pinto ang buwisit na bisita na ito. Ayon pa kay Blaster na hindi man niya kilala kung sino yun subalit ang ginawa nito ay sobrang nakakabastos ng pagsali sa isang kasiyahan ng hindi kumakatok. Kung alam niya lang na pupunta ito ay sana ay sinalubong niya ito ng mas magagandang paputok kaso nga lang ay nakakaawa ito sapagkat mabilis lang itong naglaho. Gayunpaman ay hindi na sila kailangan na malungkot pa sapagkat 3 parents sila dito na patuloy na magsasaya. Kaya niya parent maging lubos na masaya dahil ang mag-ina ang pinakapangunahing atraksyon niya. Habang malapit na sanang itapon ni Blaster ang kanyang bomba sa mag-ina ay biglang may isang pag-atake ang tumama kay Blaster. Hindi na lang makapaniwala si Blaster nang makita ang tilamsikan ng sarili niyang dugo. Unti-unting nahuhulog ang isang kamay nito sa sahig dahil sa ginawang pag-atake ni Cassian dito. Habang hinahawakan ng naputol niyang kamay ay napapasigaw na lang si Blaster sa sakit. Mabilis naman na sumugod na ulit si Cassian na manggagaling sa likod, at agaran niyang hinawakan sa damit si Blaster na labis na kinabahala nito. Habang nanlilisik ang mata ay malakas na binalibag ni Cassian si Blaster sa sahig. Napapaubo na lang si Blaster dahil sa pinsala ng pagkakabalibag sa kanya ni Cassian. Habang nanginginig ay sinusubukan pa sana ni Blaster na maglunsad ng pag-atake, subalit biglang hinawakan ni Cassian ang isa pa nitong kamay. Habang naghahanda na suntukin si Blaster ay sinabi ni Cassian na mukhang hindi pa ito sumusuko at gusto parent makatikim ng malakas na suntok niya. Hanggang sa tuluyan ng sinuntok ni Cassian sa pagmumuka si Blaster habang minumura ito. Maririnig natin sa loob ng gusali ang malalakas na pagsalpok.
Mabilis na pinapaulanan ni Cassian si Blaster ng maraming suntok na direktang tumatama sa pagmumukha nito. Kada suntok ay mararamdaman ang galit ni Cassian, hanggang sa isip-isip nito na kulang pa at kailangan pa niyang suntukin ito ng mas marami pa. Hanggang sa namula na ang mga mata ni Cassian at unti-unti na itong nawawala sa sarili, kaya agara naman itong tinatawag ni Moros. Makikita natin ang pananabik sa pagpatay sa mga ngiti ni Cassian, kaya nag-aalala na lang na tinatawag ni Moros ito para makabalik sa ulirat. Hanggang sa napatigil na si Cassian sa pagsuntok at napapatingin na lang ito sa pagmumukha ng kalaban na binugbog nito. Ayon naman kay Moros na sa wakas ay naririnig na ulit siya nito, hindi na lang makapaniwala si Cassian sa mga nagawa nito, habang nakatingin sa hitsura ng katawan ni Blaster ay napapamura na lang ito. Habang nanginginig ang kamay ay napapatanong na lang siya sa sarili na kung ano ang nagawa niya. Paliwanag sa kanya ni Moros na nawalan siya ng kontrol sa sarili, ito ay dahil sa sobrang galit kaya nilamon na siya ng galit at tuluyan na wala sa sarili. Dagdag pa ni Moros na kung sakaling hindi siya bumalik sa katinoan ay lalamunin siya ng pagnanasa at magiging ganap na siyang kontrabida. Nang marinig ito ni Cassian napamura na lamang siya sa inis habang nakayuko at nakahawak sa noo. Napapakagat na lang ito sa labi sapagkat nawala na naman siya sa kontrol. Tuluyan ang tumayo si Cassian at nakatingin ito sa katawan ni Blaster. Tinanong naman ni Moros kung okay lang ba ito, ang nangyaring pagsabog dito kanina ay, subalit hindi na natapos na ni Moros ang kanyang sinasabi nang sabihin ni Cassian na okay lang siya at kailangan na nilang tignan ang kalagayan ng mga bihag. Unti-unti naman ang lumalapit si Cassian sa mag-ina. Nagtataka na lang si Cassian at Moros sa kinikilos ng mag-ina. Makikita sa hitsura ng mag-ina ang sobrang takot habang nakatingin kay Cassian. Sa kabilang banda ay dumating na nga ang mga pulis at ambulansya. Dumating rin si Dewang at Yukon ngunit wala na roon si Cassian at Moros. Makikita natin ang katawan ni Blaster na nakahiga na sa stretcher, at sinasakay na ito sa ambulansya, habang binabalita ni Dewang na ang bihag na nanay at ang anak nito ay ligtas. Ayon pa kay Dewang na kailangan nila itong imbestigahan ngunit sa tingin niya na mukhang naglalaban ang ilang mga kontrabida para sa kanilang teritoryo. Ayon pa kay Dewang na nakipag-usap na sila sa ilang saksi ngunit hindi pa rin nila matukoy kung sino ang isang kontrabida at sa palagay niya ay wala ito sa talaan nila. Biglang natahimik si Yukon habang hawak-hawak ang stuffed toy. At sa isip-isip nito na ang isa sa mga bihag ay bata, kaya kailangan nilang lipulin lahat ng mga kontrabida para hindi na ulit mangyari ang trahedya na ito. Maya-maya pa ay narinig ni Yukon ang usapan ng dalawang pulis. Sinabi ng isa na narinig niyang isang kontrabida ang sumagip sa mga bihag. Tumawa naman ang isang pulis at napamura ito dahil hindi siya naniniwala ngunit ito rin daw ang kanyang narinig at ganoon din ang sinabi ng maraming taong nakakita sa pangyayari. Narinig ito ni Yukon at lumapit siya upang usisain ang narinig na pinag-uusapan ng dalawang pulis ngunit nang magtatangka na siyang magtanong, ay bigla na siyang tinawag ni Dewang. Sinabihan siya ni Dewang na tignan ng CCTV camera at ito ay matatagpuan sa unang palapag ng gusali. Dagdag pa ni Dewang na susunod na lamang siya dito, sumang-ayon naman dito si Yukon, at habang tinitignan ang stuffed toy nitong hawak, ay binitawan na niya ito. Sa kabilang banda naman sa kalaliman ng gabi, ay napapatingin na lang si Cassian sa kalangitan. Naalala niya ang sobrang takot at pagmamakaawa ng ina ng bata na huwag silang sasaktan sa pag-aakalang sasaktan sila ni Cassian. Naguguluhan si Cassian sa mga nangyayari at tila ba may malalim na iniisip. Tinanong naman siya ni Moros kung may masakit ba sa kanya, natahimik naman saglit si Cassian dito. Ngunit sinabi ni Cassian kay Moros na kung hindi dahil sa tulong nito, siguro ba ay mawawalan din siya ng kontrol at mawawala sa sarili katulad ng ibang kontrabida. Sinabi naman ni Moros na ganun nga ang mangyayari dito. Napapabuntong hininga na lamang si Cassian at napasabing isa na nga siyang kontrabida ngayon. Maya-maya naman ay tumunog ang telepono ni Cassian, habang binabasa ni Cassian ang mensahe na dumaten, ay tinanong ni Moros kung sino ito. Sinabi naman ni Cassian na kapatid ni Gango ang nag-text at sinabing nakahanda na ang hapunan kaya umuwi na siya para makakain.
Tinanong naman ni Moros kung pupunta ba talaga ito sa tahanan ni Gango at magpapanggap na ito ang kapatid nito. Napatahimik na lang saglit dito si Cassian, hanggang sa tumunog ng malakas ang tiyan nito, pahiwatig na nagugutom na ito. Sa kabilang banda habang nasa opisina ng surveillance camera, nagugulat na lang si Dewang sa napapanood niya. Kasama ni Dewang na nanunood ng footage sina Yukon kasama ang dalawang pulis. Nagugulat na lang sila sapagkat hindi nila kilala ang taong napapanood nila. Sinabi ni Dewang na hindi naman siguro siya nagkakamali sa nakita niya dahil kahit saang anggulo tingnan ay sinubukan talagang iligtas ng bastardong ito ang mga bihag. Dagdag pa nito habang nakangisi at tinuturo ang nangyayari sa footage ay sinabi nito na hindi naman ito mukhang prank, hindi ba? Natahimik na lang Yukon habang pinapanood ang footage. Sa kabilang banda naman sa gusali ng tinitirahan ni Gango at ng kapatid nito, ay umuwi na si Cassian sa bahay ni Gango at naabutan niya ang mga pagkain na inihanda ng kapatid ni Gango, ngunit wala na doon ang kapatid ni Gango at nag-iwan na lamang ito ng liham, at sinabing initin na lamang nito ang sabaw at kanin bago kainin. Dagdag pa nito na mayroon din pruta sa ref at kumuha na lamang siya. Pahabol pa nito sa sulat na sinubukan niya lamang ang isang bagay na magarbo ngayong araw kaya hangad niyang mag-enjoy si Cassian sa pagkain. Sa huling sulat sa liham nakasulat na galing ito kay Yuri, ang pinakamagandang kapatid niya sa buong mundo. Matapos itong mabasa ni Cassian ay bigla niyang naalala noong nasa bahay ampunan pa siya. Kapag nahuhuli na siyang dumating sa hapunan ay hindi na siya pinapayagan na kumain kahit humingi siya ng paumanhin dahil naligaw siya. Buti na lamang ay laging andyan si Jeff para bigyan siya ng makakain. Pinapasekreto lang ito ni Jeff sa kanya at sinasabihan siya na huwag ipakita sa babaeng nagbawal sa kanya para kumain at huwag ito maingay na binigyan niya ito. Masaya naman ni Cassian na kinakain ang tinapay na binibigay sa kanya ni Jeff at lubos siyang nagpapasalamat dito. Tuluyan ang umupo si Cassian sa hapagkainan, habang nakatingin sa napakaraming pagkain sa harap, ay sinubukan na niyang tikman ang sabaw na luto ng kapatid ni Gango. Habang tinitikman ang sabaw ay napapasabi na lang siya na masarap ito, matagal-tagal na din ang huling may nagluto ng pagkain para sa kanya, nagpatuloy na si Cassian na kumain at ang lahat ng pagkain na hinihanda sa kanya ng kapatid ni Gango ay lubos na masarap. Kinabukasan sa tahanan nila Gango, ay tumunog na ang alarm clock. Nagising na si Cassian sa tunog nito subalit patuloy pa rin siyang nakahiga. Patuloy na nagmumuni-muni si Cassian habang nakahiga. Maya-maya ay bumangon na ito at pumunta sa CR para magsipilyo. Sa isip-isip niya ay wala siya sa totoong sarili niya at hindi pa rin siya makapaniwala nang mamumuhay siya sa ibang pagkakakilanlan. Habang nagmumumog ay sa isip-isip nito na ang akala niya ay magiging okay na siya pagkagising kinaumagahan subalit hindi ito ang nangyari. Kung kaya niya lamang o kung may kakayahan lamang siyang ibalik ang oras ay nanaisin niyang makabalik sa dating siya na kasama si Jeff. Dumating naman si Moros at binati siya nito. Ayon kay Moros na magandang umaga Cassian, naiinis naman si Cassian at sinasabi na ano naman ang maganda sa umaga. Sa kabilang banda habang sinusuot na ni Cassian ang kanyang sapatos, ay bigla itong napalingon nang may nagtanong kung papasok na ba ito sa paaralan. Habang nagpupunas pa ng muta ay sinabi nito na dapat ay magpaalam ito sa kanyang kapatid bago ito pumasok. Ang babae na ito ay ang nakakatandang kapatid na babae ni Gango na nagngangalan na Yuri Guan. Tinanong ni Yuri si Cassian na kung kumain na ba ito, ayon naman kay Cassian na tapos na siyang kumain. Sa isip-isip ni Cassian na sobrang awkward sa pakiramdam na magkita sila nito. Napapaisip na lang siya kung sasabihin niya ba dito na hindi siya ang kapatid nito. Bigla naman iniabot ni Yuri ang isang debit card habang sinasabi na ito na ang debit card na hinihiling ni Cassian. Sinabi pa ni Yuri na nasa ATM na ang allowance nito kaya wag niya itong sayangin. Sa isip-isip ni Cassian bakit siya biglang binigyan ng ATM card. Habang kinukuha ang debit card, ay biglang pumasok sa alaala niya ang mga memorya na meron si Gango. Tinawag ni Gango si Yuri, at tinanong nito na kung pwede ba siyang humingi ng advance na allowance na para sana sa susunod na buwan.
Ngunit nagtaka si Yuri at sinabihan si Gango na wala pang isang linggo nang huli niyang ibigay ang monthly allowance niya. Ngunit biglang naalala ni Gango na ang allowance na binigay sa kanya ay kinuha lamang ng 3 bully. Kaya nagsinungaling ito na nawawala ang kanyang wallet. Pumayag naman si Yuri sa hiling ni Gango at sinabi na kahit ano pa basta para kay Gango na agad namang ikinatuwa ni Gango at nagpasalamat kay Yuri. Pero sinabi ni Yuri na gagawa na lang niya ito ng debit card. Pinagpapawisan na lang si Gango at sa isip-isip nito na kung bakit debit card pa. Sa kasalukuyan ay habang hawak ang debit card ay napagtanto na ni Cass Ian kung bakit. Nagpasalamat naman si Cass Ian kay Yuri ngunit sa isip-isip nito na napaka-awkward na tawagin niya ito sa pangalan. Sinabi ni Cass Ian na hindi niya sasayangin ito, napapa-okay na lang dito si Yuri habang medyo naninibago sa kinikilos ni Cass Ian. Habang papaalis na sana ay biglang pinahinto ni Yuri si Cass Ian ay sinabi nito na mukhang may kakaiba dito ngayon. Nag-aalala naman si Cass Ian at pinagpapawisan na lang dito. Bigla naman sinabi ni Yuri na ang kakaiba dito ay ang kanyang buhok, at natutuwa rin si Yuri sapagkat mas lalong bumagay kay Cass Ian ang buhok nito. Sinabi ni Yuri na tulad ng sinasabi niya noon pa na pabawasan na nito ang buhok niya ngunit hindi ito nakikinig sa kanya kaya nagtataka na lang siya kung ano ang nagpabago sa isip nito kung bakit nagpagupit ito. Ayon naman kay Cass Ian na sinukli niya lang naman ito. Sinabi ni Yuri na mukhang may kasintahan na ngayon si Cass Ian, nadidismaya na lang si Cass Ian at tuluyan ang nagpaalam para umalis. Sa kabilang banda sa paaralan ni Cass Ian ay maraming mga estudyante ang pumapasok habang nakikipagkwentuhan. Sa loob ng silid-aralan ni Cass Ian, ay nagbubulong-bulungan ang mga grupo ng babae habang sinasabi na mukhang nasaktan ito sapagkat maraming gallows ang mukha nito. Samantalang pati ang mga kalalakihan ay nag-uusap din habang tinatanong na kung si Sekhan ba talaga ito. Hindi na lang siya makapaniwala na may naglakas ng loob na bagbogan ito. Habang tumitingin sa kanyang cellphone ay naiirita na lang si Sekhan sa mga bulong-bulungan sa paligid niya. Naiinis na lang ito na napatingin sa mga ito, habang ang mga kaklase ay agara naman na tumalikod para hindi sila mapag-initan nito. Nagagalit na sumigaw si Sekhan ay sinasabihan ng lahat na kung ano ang mga pinagtitignan ng mga ito, kung gusto ba ng mga ito na patayin niya ang lahat ng ito. Natatakot na lang ang mga kaklase ni Sekhan at ang iba pa ay nanginginig baka sila ang mapagbuntungan ng galit nito. Naiinis na lang si Sekhan habang inaalala ang ginawa sa kanya ni Cass Ian at ang lahat ng ito ay dahil sa talunan na yun. Bigla naman na may humawak sa balikat ni Sekhan at naiinis naman na tinanong ni Sekhan na kung may problema ba ito, kung gusto ba nito na patayin niya. Ang tao palang pamatong ng kamay sa balikat ni Sekhan ay walang iba kundi si Cass Ian kaya nabahala na lang si Sekhan at natakot nang makita si Cass Ian. Nakakatakot naman na tinanong ni Cass Ian ito kung saan ang kanyang upuan. Samantalang pinagpapawisan na lang ng malala si Sekhan habang nakatingin kay Cass Ian. Natatakot na tinuro nito ang isang bangko sa unahan at sinabi na ang upuan ni Cass Ian ay doon banda. Tuluyan ang naglalakad si Cass Ian papuna sa kanyang upuan, habang makikita natin na patuloy pero nanginginig si Sekhan sa takot. Samantalang ang mga kaklase nito ay nagugulat na lang sa bagong hitsura ni Gango, ang iba ay napapahanga na lang dahil ibang-iba na ito. Tuluyan ang nilapag ni Cass Ian ang kanyang bag sa lamesa at umupo na sa silya. Habang nanggagalaiti na nakatingin si Sekhan sa likod ni Cass Ian ay sinabi ni Moros na halos mabutas na ang ulo ni Cass Ian sa mga tingin ni Sekhan, napapasabi na lang sa utak si Cass Ian na isang bastardo talaga ang Sekhan na ito. Maya-maya pa ay may narinig si Moros at Cass Ian na nagbubulungan at pinag-uusapan ang tungkol sa nangyaring naging labanan ng dalawang kontrabida. Kwento pa ng isa na naruroon siya sa pinangyarihan at kitang-kita niya mismo ang naging labanan ng dalawang kontrabida at talaga namang nakakabaliw ito. Napapahanga na lang ang isa nang marinig ito. Saad naman ni Moros na sa tingin niya na ang pinag-uusapan ng mga estudyante ay si Cass Ian ngunit hindi nila ito alam. Sa kabilang banda, ang ibang mga estudyante ay nag-uusap-usap tungkol sa napabalitang high school na babae na pinatay. Dagdag pa ng isa na nakita niya rin ito sa balita at sinabing pinutol ang mga paa at kamay ng babae at naubusan ng dugo.
Sinabi naman ng isa na parang kontrabida rin ang may kakagawa nun. Ngunit sinabi ng isang lalaki na narinig niyang ang serial killer daw ay tinatawag na driver. Takot naman ang naramdaman ng isa sa narinig niya. Dagdag pa ng isang lalaki na baka ito ang naghahari sa Ville Zone sa Gadam. Ang Ville Zone ay isang lugar para sa mga kontrabida. Sa isip-isip naman ni Cass Ian na kung mayroong Ville Zone ba sa Gadam. Habang napapaisip si Cass Ian ay nagpatuloy sa pag-uusap ang mga estudyanteng lalaki. Tanong ng isang lalaki kung nabalitaan din ba ng isa ang usap-usapan na pinatay ni driver ang babae upang eksperimentuhan ito. Takot naman ang isang lalaki nang marinig ito. Sinabi naman ng isa na sobrang brutal naman ang driver na yon, hinihiling na lang sana niya na ang lahat ng kontrabida ay mamatay na. Sa kabilang banda sa labas ng silid-paaralan, may usang estudyante na tumatawa ng malakas habang sinasabi na kung talaga bang natalo ito ng isang talunan. Naiinis naman na sinabi ng pinuno ng bully na tumigil na si Dago sa pagtatawa nito. Ayon naman kay Dago na walang karapatan nito na patigilin siya sa pagtawa sapagkat tinalo lamang ito ng isang talunan. Naiinis na sinabi ng bully na lumalagpas na ito at hindi na niya gusto ang pinagsasabi nito. Tumatawa naman na sinabi ni Dago na titigil na siya. Samantalang habang pinapatay ang sigarilyo, ay tinanong ni Dago na kung gusto ba ng bully na parusahan nila ang talunan na yon. Habang may iniaabot na sobra ng pera ay sinabi ng bully na gusto niyang makaganti sa basurang si Gangu. Handa din siyang magbayad para dito kaya tanggapin ni Dago ang pera na ito. Natutuwa na lang si Dago nang makatanggap ng pera, samantalang ang isang bully ay napapatahimik na lang sapagkat kinailangan pa nilang magbayad para lamang makaganti kay Cass Ian. Habang pinapanood ng isang bully ang isang lalaki na nagsasanay ay sa isip-isip nito na si Dago ay alam niyang matagal ng kaibigan si Gihan simula pa noong bata pa ang mga ito. Gayunpaman ay ayaw niyang ma-involve sa mga ito sapagkat mga halang na ang sikmura ng mga ito. Bigla naman inakbayan ni Dago si Gihan at sinabi nito na para saan pa ang pagiging magkaibigan nila, syempre ay dapat ay sila-sila rin ang magtulungan. Tinanong ni Dago si Gihan kung saan parte ng katawan ni Cass Ian gusto niyang baliin ito, o kaya naman baka ang gusto nito ay patayin na niyang ang basurang talunan na yon. Sa kabilang banda sa paaralan ay tumunog na ang bell hudyat na tapos na ang klase sa araw na ito. Sa labas ng silid-aralan ay may naghihiyawan na mga estudyante at nagtatawanan dahil tapos na ang klase, ang iba naman ay nag-aayaan mag-karaoke. Palabas na sana ni Cass Ian nang bigla itong napahinto, sapagkat tinawag ito ni Yukon. Sinabi nitong hindi niya alam ang pangalan ni Cass Ian at kinamusta ang nasugat niya kay Cass Ian noong isang araw. Tinuro naman ni Cass Ian ang band-aid sa mukha niya, at sinabi niyang gumagaling na ito. Bago pa man lumabas si Cass Ian sa banyo ay naglagay ito ng band-aid sa kanyang sugat, at tinanong siya ni Moros na magaling na ang sugat nito kaya bakit kailangan niya pa itong lagyan ng band-aid. Sagot naman ni Cass Ian na kung sakaling makakasalubong niya ulit ang psyker na si Yukon ay baka magtaka ito kung bakit gumaling agad ang sugat niya, baka magduda pa ito kung makita nito na wala na ang sugat sa mukha niya. Napahanga naman si Moros sa matalinong sagot ni Cass Ian. Paglabas niya nga'y nakita siya ni Yukon at hindi nga siya nagkamali sa iniisip niya dahil kinamusta ni Yukon ang sugat niya. Tinanong naman ni Cass Ian kung ano ba talaga ang gusto ni Yukon bakit siya nito hinahanap. Kung gusto ba nito na bayadan siya dahil sa sugat na nagawa nito. Bigla naman napansin ni Yukon na may sumusubaybay kay Cass Ian, kaya sinabihan niya si Cass Ian na kung pwede ay ibang paraan na lang ang gagawin niya para makabawi dito imbis na pera. Napangiti na lang si Cass Ian, at tuluyan ang tumalikod habang sinasabi na kalimutan na ito ni Yukon. Bago pa makaalis si Cass Ian at tinanong ni Yukon kung ano ba ang pangalan nito. Habang papalayo ay sinabi ni Cass Ian na ang pangalan niya ay si Gangu Guan. Habang pinagmamasdan si Cass Ian na paalis ay napapaisip na lang si Yukon sa pangalan na Gangu Guan. Sa kabilang banda sa labas ng gate ng paaralan habang naglalakad si Cass Ian marami pa ring estudyante ang may kanya-kanyang kausap at nag-aayaan ng ilan ay ayaw sumama. Habang naglalakad sila Cass Ian ay sinabi niya kay Moros na may bumabagabag sa kanya.
Tinanong naman ni Moros na kung ang tinutukoy ba ni Cass Ian ay si Yukon na isang psyker kanina nakausap nito. Natahimik lang si Cass Ian dito. Sinabi ni Moros na mukhang tama siya, at sinabi naman ni Cass Ian na ang pangalan noon ay si Yukon Kim, isang flame user. Matangkad at gwapo ito na mas gwapo pa sa ibang mga artista. Mayroon din itong mataas na grado sa eskwelahan at isa itong model student. Hindi rin ito kinukonsenti ang kawalan ng katarungan tulad niya. Isa rin itong pambihirang psyker na may puso na hindi maliligaw sa kasamaan. Natahimik na lang si Moros nang marinig ito habang pinagpapawisan. Sinabi ni Yukon na yon ang mga nakasulat sa internet na patungkol kay Yukon. Ayon naman kay Moros na mukhang Mr. Perfect si Yukon. Kaya tinanong ni Moros na kung nagseselos ba si Cass Ian dito. Sinabi naman ni Cass Ian na ang top class na psyker na hinahangaan ni Yukon ay si Cass Ian Lee na isa rin na flame user na tulad niya. Sinabi naman ni Moros na kung ganoon na si Cass Ian pala ang role model ni Yukon. Ayon naman kay Cass Ian na kung isa itong talentado bakit naman ito ginusto na mag-aral lamang sa isang ordinaryo na paaralan para sa mga bata. Dapat ay pumasok na lang ito sa mga paaralan na special para sa mga psyker. Natahimik naman ang dalawa at napapalingon na lang si Moros sa likod. Makikita natin na sinusundan si Cass Ian nila Sekhan ng patago. Sinabi naman ni Moros na ang mga bastardong bata na mga ito ay masyadong matyaga na sundan sila. Samantalang habang sinusundan nila Sekhan si Cass Ian ay tinatanong siya ng kausap nito sa telepono kung ano na ang sitwasyon kung nakasunod pa din ba ang mga ito. Ayon naman kay Sekhan na napatuloy pero nilang sinusundan ito at sa tingin niya na hindi pa sila napapansin ni Cass Ian, ko-contact na lang ulit sila para mabalitaan ito. Sa kabilang banda naman, ay tinanong ni Daegu si Gihan kung ano ang sinabi ni Sekhan. Ayon naman kay Gihan na patuloy na sinusundan ni Sekhan ang maliit na taluna na iyon. Ayon naman kay Daegu na mukhang may pakinabang din pala ang bastardong Sekhan na iyon. Agara naman ng pinitik ni Daegu ang sigarilyo nito at sinabi nito na kailangan na rin nilang umalis para umpisahan na ang pagpapahirap sa talunan. Kaya sabay-sabay na ang tatlong ulupong napapaalis papunta sa kinaroroonan ni Cass Ian. Samantalang sa isang lugar na walang mga tao, makikita natin na naglalakad dito si Cass Ian. Habang pinagmamasdan ni Sekhan ito sa di kalayuan ay napapamura na lang ito. Sa isip-isip ni Sekhan na kung bakit pumunta sa lugar na ito Cass Ian. Ang lugar na ito ay ang daan papunta sa nakakatakot na Villzone na pinamumuguran ng mga kontrabida. Bigla naman nagulat at halos maihina sa salawal si Sekhan nang biglang may tumawag dito. Habang nagugulat ay napapamura na lang ito habang sinasabihan si Daegu na tinakat naman sila nito. Ayon naman kay Daegu na kung anong lakas ng loob ni Sekhan na murahin siya nito. Habang papalapit ay sinasabi ni Daegu na mukhang tumatapang na ang Sekhan na ito. Ayon naman kay Sekhan na hindi yun ang ibig niyang sabihin kaya humihingi siya ng kapatawaran dito. Tinanong naman ni Gihan kung nasaan na si Cass Ian, agara naman na tinuturo ni Sekhan nito na nadoon banda si Cass Ian, subalit nang lumingon siya dito ay wala na si Cass Ian. Nagtataka na lang na sinabi ni Sekhan na kanina lang ay nadir ito pa si Cass Ian. Ayon naman sa isang bully na pumasok si Cass Ian sa isang likuan banda doon. Agara naman na tumakbo ang mga ulupong para sundan si Cass Ian, habang si Sekhan naman ay binabalaan ang mga ito na ang punta ng mga ito ay sa Villzone. Napapamura na lang si Sekhan at napapaisip na lang kung sasama ba siya sa mga ito. Hanggang sa tuluyan na itong tumakbo para sumama at sinasabihan ang mga ulupong na hintayin siya. Sa kabilang banda sa may kanto, ay naglalakad ang lima habang hinahanap si Cass Ian. Tinanong ni Daegu kung saan na pumunta si Cass Ian, ayon pa dito na isa itong pasukan na walang labasan. Tinanong naman ni Gihan ang bully na may salamin kung sigurado ba ito na dito pumunta si Cass Ian, ayon naman dito na sigurado siya. Samantalang habang papalapit si Daegu ay napapamura na lang ito. Agara nitong sinipa sa may tuhod ang isang bully habang sinasabi na kung pinagluloko ba siya nito. Naramdaman naman ng bully na may salamin ang sipa nito kaya napapasigaw na lang ito sa sakit. Habang nanginginig at napapaluhod na lang ay sinabi ni Daegu na kung anong kalokohan ba ang mga pinaggagawa nito, mukhang malalakas na ang loob ng mga mahihinang ito na pag-trypan siya.
Habang nanginginig sa takot ang bully na nakasalamin ay nagsalita si Cass Ian at tinanong kung siya ba ang hinahanap nito. Sabay-sabay naman napalingon ang mga ito, at matapang na hinarap ni Cass Ian ang limang ito. Sinabi ni Cass Ian na kung siya ba ang hinahanap ng mga ito, ay nandirito na siya para kaharipan ang mga ito. Samantalang sa lugar nila Cass Ian ay may isang CCTV na nakalagay at nakatututok sa kanila. Habang nagpapakiramdaman ang mga ito ay umiilaw naman ang CCTV para panoodin sila. Mas lalo pang lumakas ang ilaw ng CCTV, at ngayon ay nakatutok na ito kay Cass Ian. Habang pinapanood ang grupo nila Cass Ian sa monitor ay napapakanta na lang ang isang misteryosong lalaki. Habang hawak ang isang screwdriver ay ginagamit niya ito tulad ng isang ballpen. Habang kumakanta ay makikita natin na ang taong ito pala ay isang kontrabida at ito ay si Driver. Natutuwa ito habang nanunood sa monitor at sinasabi nito na mukhang may bisita siya ngayon. Sa kabilang banda sa kinaroroonan nila Cass Ian, ay unti-unti na lumalapit ito kala Daegu. Tumatawa na sinabi ni Daegu na mukhang hindi man lang nasurpresa si Cass Ian nang makita sila dito. Mukhang ang walang kwentang talunan na ito ay may lakas na ng loob ngayon. Sinabi ni Daegu na narinig niya na nagawa nitong bagbogan ang kaibigan niya na si Gihan, nahihiya na natahimik lang si Gihan dito. Napalingon naman si Cass Ian kay Gihan. Habang lumalapit kay Cass Ian ay sinabi ni Giho na kung ano ang tinitingin-tingin nito sa kanya. Tinaas nito ang kanyang tatlong daliri at sinabihan si Cass Ian na bibilang siya ng 3 at kailangan ay bago matapos iyon ay nakaluhod na si Cass Ian sa harap niya. Tuluyan ang nag-umpisa magbilang si Daegu at bumilang na ito ng 1, 2, at 3, subalit hindi man lang gumalaw si Cass Ian sa kinatatayuan nito. Nagulat na lang ang mga takmol sa tapang na pinakita ni Cass Ian. Kaya tuluyan na sumabog sa galit si Daegu at lumapit na ito kay Cass Ian habang sinasabi na mukhang gusto na talaga nito mamatay ngayong araw. Ayon naman kay Cass Ian na isa lang naman na mahinang manlalaban ito, bakit siya luluhod dito? At habang napapatanong si Daegu na kung ano ang pinagsasabi ni Cass Ian ay agara naman na tinusok ni Cass Ian ang dalawang mata ni Daegu. Napapasigaw na lang ito habang sinasabi na masakit ang dalawang mata niya. Agara na din hinawakan ni Cass Ian si Daegu sa buhok, at malakas na iniuntog ito sa may pader una ang pagmamuka. Sa sobrang lakas ng pagkakauntog dito ay nawalan na lang ito ng malay. Samantalang nagulantang na lang si Gihan at Sekhan sa nasaksihan nito. Makikita natin na tuluyan ng bumagsak ang mayabang na Daegu na puro lang naman pala dakdak. Sinabi naman ni Cass Ian na hindi dapat nito ginagawang ay lapit ang pagmumuka nito sa kanyang kalaban, mukhang isa nga talaga itong talunan. Nanggagalaiti naman ang tropa ni Daegu at napapamura na lang ito kay Cass Ian, kaya mabilis itong sumusugod na may hangarin na ipaghiganti ang kanyang kaibigan. Gayunpaman ay walang kahirap-hirap na naiiwasan ni Cass Ian ang pag-atake nito, kaya naglunsad ulit ng isa pang suntok ang Demulag. Gayunpaman ay mabilis lang nakalipat si Cass Ian sa likod nito na labis naman na kinagulat ng kaibigan ni Daegu. At nang bahagyang lilinggan na ito, ay agara naman na sinipa ni Cass Ian ang binti nito at sa sobrang lakas ng pagkakasipa ni Cass Ian dito ay napapasigaw na lang ito, hanggang sa tuluyan ng bumagsak ito sa lupa. Samantalang napapaungol na lang ang kaibigan ni Daegu sa sakit habang nakahiga parent sa sahig. Habang naghahanda ng apakan ni Cass Ian ito ay sinabi niya na plano pa naman niyang hayaan na lang ang mga ito, ngunit sa tingin niya na ang mga kabataan ngayon ay kailangan na talagang maturuan ng tamang leksyon. Nabahala na lang ang kaibigan ni Daegu nang makita na papalapit na sakya niya ang sipa ni Cass Ian. Hanggang sa tuluyan na niya itong inapakan kaya napapasigaw na lang sa sakit ang kaibigan ni Daegu. Bigla naman napalingon si Cass Ian sa kinaroroonan ng 3 bully. Tinanong ni Cass Ian ang mga ito kung hindi ba ang mga ito nasusugod sa kanya. Bigla naman may tumawag na bastardo kay Cass Ian kaya napalingon siya dito. Habang umuubo ay sinusubukan pera na tumayo ni Daegu, at nagagalit na sinabi nito na papatayin niya si Cass Ian. Sa isip-isip naman ni Cass Ian na kung masyado ba siyang naging mabait sa mahinang nilalang na Daegu na ito. Bigla naman naghahanda na si Daegu para lumaban,
At agaran na itong nakaposisyon na pang Muay Thai sapagkat si Daegu ay hinirang na second place sa National Muay Thai Competition ng mga high school. Natutuwa naman si Gihan nang makita na gagamitin na ni Daegu ang Muay Thai nito. Alam niyang sa pagkakataon na ito ay siguradong hindi na makakalaban pa si Cass Ian dito. Samantalang napapahanga na lang si Sekhan at ang bully na may salamin, habang si Cass Ian naman ay nakatayo lang at hindi man lang nababahala dito. Seryoso naman na tinignan ni Cass Ian si Daegu. Biglang bumalik sa alaala niya noon sa isang gym kung saan nagtitipon-tipon ang mga psyker. Malakas na sumuntok si John Cloud sa kasparring nito, samantalang si John Clowns ay isang C+ ranker na psyker. Sinasabi ng dilaw na buhok na wag naman masyadong lakasan ni John ang suntok nito baka mapatay nito ang kasparring niya. Tumatawa naman na sinabi ng isa pa na mukhang nag-enjoy ngayon si John sa kasparring nito. Bigla naman dumating si Jack at tinanong kung ano ang ginagawa ng mga ito. Napalingon naman ang psyker na may dilaw ang buhok, at tinanong nito si Jack na kung kaka-rating lang ba nito, mukhang nahuli ito sa pagdating ngayong araw. Tinanong naman ulit ni Jack na kung ano ang ginagawa ng mga ito. Tumatawa naman ang dalawa habang sinasabi na sinusubukan ni John na sanayin ang baguhan. Nakita naman ni Jack kung sinong baguhan na tinutukoy ng mga ito. Nagpatuloy naman si John sa pag-atake sa baguhan, kaya tinanong naman ni Jack na kung bakit hindi nakasuot ng kahit anong kagamitang protection nito. Tumatawa naman ang isang psyker habang sinasabi na ang mayabang na baguhan na iyon ay sinabing hindi na nito kailangan pa ng protective gear. Nagulat naman ang dalawang psyker nang sabihin ni Jack na hindi ang baguhan ang sinasabihan niya kundi si John kung bakit hindi ito nagsuot na protective gear. Sinabi ni Jack sa mga ito na ang baguhan na tinutukoy ng mga ito ay si Cass Ian Lee. Isa itong graduate sa Psyker Combat Training Agency at ito rin ang pinakabata na nakagraduate dito, at bukod pa doon ay ito ang nanguna sa klase nito. Nagulantang na lang ang dalawang Pysker nang malaman na si Cass Ian ang nanguna sa klase nito. Pinaliwanag naman ni Jack sa mga ito na si Cass Ian ay bihasa sa malapitan na laban, at tinignan niya ang record nito at kahit isa ay hindi pa ito natatalo sa one-on-one na laban. Nagugulat na lang na tinanong ng dalawang psyker na paanong naging bihasa ito sa malapitan na laban kung isa naman itong flame user. Ang alam niya na isa itong magician at hindi isang fighter. Bigla naman na may narinig ang mga ito na malakas na pagtama ng suntok. Makikita natin na direktang sinuntok ni Cass Ian si John sa muka. Sa kasalukuyan naman ay tumalsik si Daegu sa nilunsad na pag-atake ni Cass Ian. Habang nanlilisik ang mata ay tinitignan nito si Daegu na nakasalampak sa sahig. Hindi na lang makapaniwala ang apat sa nasasaksihan nila na walang kahirap-hirap na tinalo ang pinagmamalaking Muay Thai ni Daegu. Habang sinusubukan na tumayo ay napapapunas na lang ng dugo sa bibig si Daegu. Subalit agaran naman na hinawakan ni Cass Ian ang pagmamuka nito, at mahigpit na pinipiga ang mukhang nito habang nanlilisik ang mga mata ni Cass Ian. Sa isip-isip ni Cass Ian na mga walang kwentang mga basura ang mga ito. Ang mga tulad nito ay patuloy lang na nanghahasik ng kaguluhan sa iba sapagkat hindi alam ng mga ito kung saan sila lulugar sa mundo. At kapag naman nalaman ng mga basurang ito na ang kalaban nila ay sobrang malakas ay ang mga ito ay magiging isang maamong tuta na hindi man lang mapapakita ang mga pangil nito. Ang mga bastardong ito ay katulad lamang ng tatlong bastardo na nagtraidor sa kanya. Kung mas malakas lang sana siya, hindi na sana nangyari yun kay Jeff. Kahit si Gango na may-ari ng kanyang katawan ay hindi rin sana madadamay. Sana ay naiwasan nilang lahat ang walang kwentang kapalaran na ito kung naging mas malakas lang sana siya. Ngayon naman ay gagawin niya ang lahat at magpapatuloy na magpalakas kahit ano pa ang mangyari. Kailangan niya ng isang umaapaw na lakas na kahit na ang mga bastardong mga tagalampas ay hihimatayin sa takot. Nanginginig naman na sinabi ni Gihan na hindi na maganda ang nangyayari, kailangan na nilang tumakas. Ayon naman kay Sekhan na tama ito kaya dapat na silang magmadali na umalis, subalit bigla itong may napansin sa di kalayuan. Hanggang sa napapasigaw na lang si Sekhan sa takot kaya napalingon si Cass Ian dito. Makikita natin ang pagdating ni driver habang nasa taas ito ng gusali. Sinabi ni Sekhan na isa itong kontrabida at ang kontrabida na ito ay si driver ang serial killer.
Si Driver ay isang B+ ranker na kontrabida na bihasa sa mga machine.